natin even from Blacklist International and the P-Series na yung double-ish tactic ay Full sobrang nga, di ba? effective. Kaya feeling ko magiging magandang start ni Andorio. It's about time. It's Smart Omega versus Aurora. Casters, it's go time. Simulan na natin ang bakbakan para sa ating star match ng week number 2. Smart Omega versus Aurora. Kaabang-abang kung paano nga ba talaga ang magiging palitan nitong ating dalawang teams. So sa mga nag-watch party, sa mga streamers natin dyan, eto na to. Ito na yan. Bakbakan na akong bakbakan again. Naging mainit ang usapin mula kay Camp Mamba at dito sa kay The Hitman. And yan ang ating aabangan ngayon kasi again, pang-8 unique hero na ito ni Chaka. Diba, itong Johead na to. Remember, ito yung maganda sa identity na pinapamalas ngayon ni Chaka Noel. Kahit ano, versatility ang ibibigay ng Smart Omega. Parang unpredictable din kung ano yung mga gagamitin niyang hero. So pagdating sa draft, parang hindi mo malalaman kung ano nga ba talaga yung ibibigay sa kanya dito ng kanyang mga coaches. So ano man ang muna ngayon restricted na sabihin na nating areas muna ang pinupuntahan sa mga players sa Sacred Hammer na nga doon. Pero pagpapasok ni Jarvis talaga para dito kay Edward na nakikita na nga natin na talaga nagbubugbog agad. Kamunti ka na rin si Andorio nung moment na yun. Okay, buhay pa rin si... Oy, lumalapit pa si Andorio. At ngayon lang actually natin nakita na may labanan muli gamit itong isang Fred rin laban sa isang assassin. Kasi right after ng mga patches, right after ng mga changes, may nagkakaroon na ng discussion gagana pa ba ang mga tank jungle, di ba? Pero parang may moment yata na nagamit siya recently sa isang international tournament. Pero depende siguro kung paano mag-execution dito ng Omega. Siguro safe to say na majority na kanilang damage ay magagaling kay Jome, probably kay Okir na din. At ito na, final slash, nagkakamali na naman agad. Hindi na makakatakas pa. Okay, will again. Tinanangat ko, tutuloy pa. Hagis! Napakaganda ng mga ejector doon. At mapatay pa nga si Demon Knight. Napakalinis ng ginagawa ngayon ng Smart Omega. Sisili pa si Edward, magbabakasakali. Pero nandun yung skills mula dito kay Andorio at ang buong kumpulan ng Smart Omega. Nararamdaman nila yung momentum ay naroon. Remember, wala pa pong talo. Wala pang talo ang Smart Omega at sila ang nasa top seed. Gaano na ba katagal ang mga seasons na nakita natin ang Smart Omega na nasa gantong sitwasyon di ba? Parang kaya nga sila tinawag din na lason nga pala. Kasi parang hindi ine-expect na lahat dun, na pagdating dun sa padulo, biglang doon gumagana yung lineup nila. So sabi siguro nila ngayon, ibahin na natin ang sitwasyon ngayong season. Actually vocal naman si Chuck, si Captain Chuck, na sinasabi niya na babaguhin namin yung mga nakasanayan, yung mga late game na Omega, yung mga tawag dito, Omega timers. Nandyan pa rin yan, pero mas gusto namin na kami yung nakakalamang sa unahan. Kagaya nito, si Joe, available na rin yung kanyang crucial site. Papasok si Andorio, nandun yung Hagis. Naku po, aabutan ata dito itong si Chuck Mamba. Nabaliktad pa nga. Si Chakto pa nga nakuha dito ng Aurora. At ang magandang nangyayari dito ngayon is for Aurora, hindi rin sila bumabayag na hindi sila magkakaroon ng trade. So nakita natin ginamit ang Appraiser's Trap at nagkaroon ng IMU kay Yue doon sa Dominators Present. Kaso nga si Antonio napakakunat. Napilitan mag-flicker out. Ala, dalawa na doon yung spawn. Pero si Antonio kamuntikan na. Nakaligtas pa rin. Napakaganda nung crucial na Dominators Descent mula dito kay Ukir na ibawi din naman. Actually, kaya nalito tayo kasi si Yue kinuha niya rin yung Dominators Descent. So dalawa yung nakalapag doon sa nangyari na yon. 2-2 ang ating score. 4-minute mark para sa laban na ito. Dikit pa rin. Tingnan mo, isa-isang daan lang yung lamang ng Aurora at ng Omega. Balikan lang. Feeling ko palitan lang talaga yan Depende na kung sinong una makakapag-clear na minion wave. At maganda binanggit mo dito na parang dalawa yung naging spawn natin kanina. So delikado yun mamaya. Pagka nagkalituhan, ay spawn pala yun ni Yue. Ay spawn pala yun ni Okir. Okay, tsaka minsan nakakalito talaga pag sa team fight, hindi mo alam kung sino unahin, yung mga heroes ba o uunahin mong tunawin kagad yung dominant descent. Kasi minsan parang hindi mo napapansinin yan pero hindi mo namamalayan na masakit pala di ba? Oo, sobrang sakit na hindi mo na mapigilan na umalis doon Renegade. sa pwesto na yun. Final slash na naman, hindi mo kahit makukuha nila. Habang nangyayari yun, itutuloy pa ang Vengeance kay Ryota. Tayo mga maatas ngayon. Ang ilan sa mga players ng Aurora, meron pa pang zone out doon, meron naman na ejector na kuha pa si Rene J. Binalibag itong si Rene J. Kanina sakto sana yung kanyang implosion, kaya lang nasibat siya ni Jome. Hindi tumama yung implosion na sana plano niyang makuha.
But then again, Smart Omega, na pag-uusapan natin 100-200 lang ngayon, 1,000 na kasama pa yung Torres sa itaas. Oh, napakaganda dahil nabigyan nila ng space nung moment na yun. Si Joma, tsaka parang very consistent pala sila pumupunta dito sa purple buff. Hindi mo kahit parang ito muna yung unang objective nila. Marereceive ko yung purple buff. Mawala ng buhay dito si Andorio at hahabulin pa nga. Hindi mo kahit may bawi na naman. Ginamit yung blazing dude pero medyo kulang pa doon sa damage yung hero ni Domeng. Okay, so ngayon ay nakabawi din naman ng Aurora sa naging team fight na yon. Again, Andorio, kumbaga kung iisipin mo, hindi naman si Andorio ang pinakakailangan target dito, kundi si Jom. At sinisimulan na nga ng Aurora. Sabi dito ni The Hitman, sige, kailangan mo ng tulong ko, sige, unahin natin at kailangan natin puruhan itong si Jom. Kaya lang ang problema, napapabayaan din si Atoy. Remember, may damage din yan. May damage din po ang isang Arlot. Saka lagi din siya sumasama sa team fight. Pero kanina nung pinakita yung mga items natin, lamang pala si Demon kahit laban dito kay Andorio pagdating sa gold. So masasabi natin na nauna din talaga doon sa mga pagkuhala ng kapitiran, nagkatalagiriran, pero nakamag-figure out si Yui na bakit napapasok doon ng kanyang spear hammer. And for that, Andorio with a kill. Uy! Si Andorio kamuntika na naman. At hindi na nila itutuloy yung laban. Napaka-index tong pwestong yun. Buhay-buhay, di ka pa nga tumama yung appraisal shot, pero na-force naman yung mga flicker. Walang mga flickers dito ang Aurora dahil doon sa naging team fight na yon. Again, may mga napo-force na spells and yun yung kagustuhan ng Smart Omega, no? And ang maganda naman para sa lineup dito ng Smart Omega, ang daming crowd control kasi ng Aurora. So nirespeto nila, dalawang Purify ang kanilang binigay dito, si Jom at si Ukir. And remember na, wala pang death itong si Jom. And sinasabi ko nga kanina na kailangan ito yung puruhan nila. Hindi na nila namalayan, nag-change na rin, nag-switch na rin ng position dito or ng lane dito at successfully matatake down yung Torres sa baba. Tsaka parang gumagawa ng ibang play ngayon ng Omega, yung sinasabi nating Spear Hammer. Parang sinispear nila yung Sacred Hammer ni Renny J anytime. So turtle ngayon, kanina pupunta kay Andorio pa rin at nagkatalunan na ang mga players natin ngayon. Ginamit na naman dito ni Edward Kingsley na para sa kanya. Si Ryota kamunti ka na. Double kill para dito kay Edward and Yue with the kill. May bawi ngayon ang Aurora. Saktong-sakto yung implosion na naibitaw ni Renny J. Kanina pa kasi siya tinutulak at binabato. So sabi ni Renny J, ito na ang pagkakataon ko, sumakto na. At nakahuli siya ng dalawa ngayon. Itutuloy na kagad si Domeng. Ito yung sinasabi natin at pinag-uusapan na gold laner. Sabi nga nila, the next standard daw. Pero mamaya natin pag-usapan niya kasi yung Infinix Instant Replay ay talagang Ayun nakatutok pala. doon sa implosion. Dalawa na huli doon mula dito sa Smart Omega. Oo, tapos parang hinatid talaga ni Rene J sa moment na yun dun sa spawn. Sa spawn, oo. So parang napalagkit pa dito at hindi na nakaalis pa ang mga players ng Omega. So parang story ng laban natin ngayon is parang grabe yung shifting. So mga ilang segundo lamang si Aurora. Pagka nakasagot yung Omega, sila naman yung lamang. Oo. So ibig sabihin yan, pantay yung laban natin. Parehas lamang. Parehas lamang. Tama, pantay ka kami. Parehas din lugi, if ever. Pero si Domeng, isipin mo, 4 na players na na Omega. Sabi niya, sisirain ko na lang muna. At bibigyan na pa nga si Edward dito. Meron na namang implosion dun sa may likod. Pero magkakahiwa-hiwalay ang mga players dito. Pero napakakunat lang din naman. Aalis muna. Isipin mo yun, nagamit mo na nga yung mga skills. Pero alam nila yung salitang disiplina. Disiplina lang talaga. Again, isa yun sa mga infinite keys to victory na magkabilang kupunan na to. Yung vision at ang possession na nakikita natin ngayon ay pinapamalas ng Aurora at Smart Omega. At ngayon, in terms of the items, Demon Hunter Sword para dito kay Domeng. And going for, I think, ano na siya dito, Golden Staff para kompleto na yung item, Trinity item na tinatawag nga natin, di ba? Oo, kailangan na talaga yan later on. Oo nga, kompleto Diba? na pala. Pakompleto na yun, Kay, no? oo, tas kay Jung ang kompleto na. So, Ah, kung almost na para kay Domeng, kay Jung dito, nandun na. Wala Yung mga kasi- items na kailangan niya. Hindi kasi nagsapato si Jom no? Nakayapak lang. Nakayapak lang itong si Jom. Hindi pa Kasi inaaya eh. hindi mo naman kasi kailangan bumili ng sapato, sabi ni Jom Unang-una, may Spear of Destruction ako. Any moment, pwede akong sumama doon sa mga team fight na gagawin. And maganda ito kasi again, nakapunta na kagad. Available na rin naman para dito kay Domeng. And ngayon na yung Lord ay sinisimulan ng Aurora. Oo, narinig natin yan. Gumalaw na. Kailangan dito may taga-front ka.
for Aurora dahil assassin nga naman ang gamit dito ni Demon Kite. By the way, si Yui pala ay at 2-0-5. Halos ganun din kay Okira. Hindi pa sila nabibigyan dito sa ating laban. Grabe, dikit na dikit talaga no, itong laban na ito. Again, hindi ako nagtataka kung bakit itong star match ng week number 2. Ngayon si Jack Mama, si Cap Jack, naghahanap din ng way para sa ano niya, sa mga huli niya, sa mga ejector place niya. Pero ang ginagawa nila, nilalagay nila sa mga isolated place dito si Jome. Diyan ka lang muna sa off lane, no? Tigilan mo yung kamay mo. Tigilan mo. Oy, meron kong si Edward pumasok doon. Napakaganda paggamit doon na implosion. Pero habang nangyayari yun, lumibat na yung robot. Si Jack na nakuha pa ka. At si Andorio patay na rin. Demon kahit na makakakuha yan. Pwede ituloy ngayon. Yung sinasabi natin, hindi pa nakukuha. Double kill para kay Yue. Oh no, tatlo ang babagsak. Pagkakataon nata to sa Aurora. Pagkakataon ng Aurora na kunin itong Lord na ito. Naku, nakapagsama yan kay Yue. Wala sila mental holder. Dalawa na nagtitira dito at ibibigay na muna nila ang Lord. At unti-unti na nga lumalaki pa ang kalamangan dito ng Aurora. Napakaganda ng kanilang positioning ng moment na yun kasi Jack na naiwalay eh. Take Parang advantage. napunta sila sa may gitnang boss or sa river ng gitna ng river. Middle river. Middle River. Side. Okay, tama. Basta yun. Yun na yun. Kasi nga, sabi ng Aurora, nailagay na sila sa Infinix East ng victory namin. Kailangan namin mapamamba out. Ito si Jack Mamba, no? And naganap nga sa gina. And obviously, nakakalamang dito ang Aurora. Kailangan din meron sumunod ng Sport Omega. Hindi na si Kennedy, nakakabang ng pagkakataon. Yung Lord ay nakadive na rin. Pasok na dito ang Aurora. Successfully with the takedown. Pero mababasag din nila successfully yung forcing na. Yun yung kinagandahan din ng Osborn, no? Pwede mo talaga gagamitin na pag-secure lang ng turrets doon sa other team. So, tingnan natin na dahil nasira na lahat ng second turret ng side ng Omega. So, kung ikaw yung Omega ngayon, medyo mainit na ngayon. Ano ba ito na pinagano? Sana lang palilin pa rin 19. yung robot kasi kaya nga naging unstoppable force yung ulti niya. Kasi pag napindot mo na, hindi mo na talaga makakancel. Minsan napupunta ka pa sa lugar na hindi, kumbaga, dadalhin ka pa Nasaan dun sa... ako? Nasaan ako? Sino ako? Minsan kasi dadalhin ka dyan, sa tropa, no? Kunyari, nabitawan yung unstoppable force, tapos parang pala nagbabago dun sa may damuhan. Tapos parang nagiging napapasama pa dito si Jack Mama, no? And again, ito yung maganda na ginagawa na sila, hawak nila yung lead, hawak nila yung mapa, at wala na rin kasi mga tuloy sa gitna eh. So, medyo porn ang Smart Omega na lumabas doon sa kanilang base. Hindi nila kiniklear yung mga minions, so parang nga naman mabagal yung paggalaw at makuha ni Joe yung mga items na gusto niya. Tingnan natin kasi parang binagalan naman yun ng Aurora yung kanilang ikot. Merong conceal. Merong mga nagtatago dito mga players ng Omega. Pero nakita dito ng Aurora. Sila naman! Ito na naman yata yung implosion play na sinasabi natin kay NJ. Inihatid sa mga kakampi. At stop mo na dito ang side ng Aurora. At pag sinabi, ano nga ba talaga? Anong klaseng man na ba ngayon si Renny J? Parang magpakailanman yata. Kasi kahit anong gawin at gamitin na hero, kaya niyang pagganahin. Kaya talaga yung Ready J. Wala na rin siya dito yung Dota, pero ito na yung pagsugod ng Aurora. Habang Smart Omega nakadepensa lang, gamit na rin yung Primal Rat. Successful ang pagdepensa. Pero gusto ko yung labanan na nakikita natin dito, no? Cap Mamba versus the Hitman. Palitan sila ng set. Tama nga yung sinasabi ni Jack. Gusto nila ng palitan ng set. Pagalingan daw mag-set. Pagalingan mag-set. Pero this game, nakakalamang si Renny J, ha? Oo, parang hindi nasasalisahan niya si Chaco. Tsaka ang ganda naman nagawa ng body language ng Aurora kanina kasi di ba normally pag nakakita ka nakakonceal. Atras, oo. Oo, doon tumayo lang sila. Ibig sabihin, alam nila na hindi alam ng Omega na nandun sila sa mga parting yun ng mapa. Ako, hindi ko na rin alam kung ano yung Oo manera. nga eh, pag mga ganyan, kailangan mo talagang minsan magpanggap ng damo. Tama, di ba? And Ayan, kagaya ng pwede ni Renny J. panggap na damo. Okay, malamok dyan, Renny J. Ingat ka dyan. Oh, si Edward pumasok na, ha? Oo, parang nakita na natin ito kanina, Seriota na naman. Sa likod. Nakakuha nila. At nagbalat din po Jerusalem si Renny J para ma-zone out si Andorio doon sa moment na yun. At yung Lord tinutuloy pa rin. Spear of Destruction may dadating ba? PJ is here! Pero nabangan na yung mga players dito. PJ is down sa kapitid ng Demon Kite. Shutdown kay Yue.
Pero yun nga lang, makukuha pa rin ng Aurora dito yung Lord. Okay, 15 seconds para kay Ate R. Yung Lord ay mabubuhay pa naman 15 minutes and 14 seconds. Mahaba-habang window pa ito. Aabot si Dome. At yun, kompleto sa Ricardos na. Itong si Doming na hindi pa rin namamatay hanggang ngayon. Oo nga, no? Tsaka yung mga ano kasi dito eh. Kung ganun kalawak din yung nasasakop ng implosion ni RLJ, naging mas madali para dito sa kanilang side. Or lalo na kay Doming na gumamit ng blazing duet. So, even si Jom, si Big J, parang hindi pa natin nakikita yung mga implosive na pwede niyang gawin against Aurora. Kailangan na kapapit na hindi available yung Purify dito ni Jom. Any moment, pwede siyang target dito ng Aurora. Hindi yung Lord sa may bandang gitna at bumira na doon sa may Torre. Ngayon, kakapit mo ng Smart Omega, ang puso ng barangay, kinakatok na yung barangay hall. Nandun na sa may pintuan at nasasalubungin nila itong Lord na ito, pero meron pang second wave ng mga minions na kasama ito. 8K ang lead ng Aurora. Doming, ipaparamdam na rin, masakit yung mga hits niya. Oo nga eh. Tsaka ano dito, parang kung ikaw naman yung Omega, parang habang ano, sino ba magsiset up play? Si Edward o si LJ. Diba kasi parang nagkakapalitan lang sila. At ito yung mga nakakatakot usually. Pinakita natin, nabanggit ko pala kanina, yung Omega timers na tinatawag natin, even yung boss mode, pag umabot sa late game, alam mo na ang damage na pwede niyang ibigay. Yeah, and actually kung titignan mo rin, ang Smart Omega, ready naman sila sa mga late game na fight. Pero kasi, babalikan natin ayon sa mga history, ayon sa mga historian, sa mga statistician, pag sinabing late game, blood talaga yun or carry. Okay, may babalaman dito sila. Okay, ginamit na doon yung mga usak. Takot ka na pa ng panga! Edward goes on! Pero patuloy pa rin. Ito na may facing doon ng mga intercept na play. Sinabi na nga natin talaga, magpakailanman dito, hindi mababawi ang kagalingan ni Regis sa mga pero kasi Jom, maniac na nga para dito kay Demon Knight. Smiling Demon, ladies and gentlemen, ubos ang Smart Omega at narito na nakasilip sila sa barangay at kakatok na nga silang literal. Wala na nga rin depensa para dito sa side ng barangay at kinakatok na tao mo, andito na ang Aurora! Game number 1! Palitan ng mga setup